Itinaas na ng National Food Authority ang buying price para sa NFA rice sa layuning madagdagan ang buffer stock nito. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, aprobado na ng NFA Council ang pagtataas ng buying price ng NFA rice mula sa kasalukuyang 16 hanggang 19 pesos per kilo na buying price ng sariwang palay. Itinaas na ito ng NFA sa 17 hanggang 23 pesos per kilo, habang magiging 23 hanggang 30 pesos per kilo na ang presyo ng dry and clean na palay mula sa kasalukuyang 19 hanggang 23 pesos per kilo. Ayon sa NFA, posibleng maipatupad ang bagong buying price ng palay sa susunod na linggo. Naniniwala ang Department of Agriculture na malaking tulong ito upang mahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mas maraming palay. Mas maiengganyo yung ating mga magsasaka na magtanim dahil mas malaki yung pwedeng maging income nila at inaasahan din natin na mas malaking area yung matataniman. So ang net effect nito mas lalo ang produksyon ng palay sa ating bansa. Dagdag pa nito, kailangan ng karagdagang buffer stock ng NFA rice, lalo 3 linggo na lamang ay matatapos na ang anihan at inaasahan rin ang pagpasok ng La Nina. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na maaaring magsimula ang La Nina sa Pilipinas pagsapit ng buwan ng Hunyo. Sa balita na ito ay madadagdagan yung pagkakataon na yung NFA natin ay madagdagan yung buffer stock natin para sa, alam natin sa susunod na semestre ay posibleng magkaroon ng La Nina ayon sa Pag-asa at yan din ay panahon na marami tayong bagyo. So para ihanda yung ating NFA na tumulong sa mga disaster agency natin kagaya ng DSWD at OCD at iba pa. Bukod sa pagtataas ng buying price ng palay, inaprubahan na rin ng NFA Council ang modernization program sa kanilang operasyon. Samantala, inianunsyo rin ng Department of Agriculture ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Ito ay sa gitna ng tumataas na namang presyo ng langis. Ayon sa DA, may nakalaang halos 500 million pesos na pondo para sa fuel subsidy na ibibigay para sa mga magsasaka at mangingisda. It is a one-time assistance para nga tumulong dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito ay para doon sa mga may-ari ng makinarya na RSBSA registered. Doon naman sa mga mangingisda, hindi tataas sa 3 metric tons yung tonnage ng kanilang bangka. Sa ngayon ay isinasapinalpa ng DA ang guidelines bago masimulan ang distribusyon ng subsidiya. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.